Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your blood. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. We will continue to give our best worship to you, Lord. Kaya come on, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay at ipikit ang ating mga mata, and let's continue to feel the presence of our Lord. Thank you, Jesus.
shake for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Come on. Sing to Jesus. Hallelujah, Lord. Nandito kami yung maawit sa'yo, Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Our praise.
There's a name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. There's a name above all names. Your name, Jesus. You deserve praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Come on, sabi mo, Lord. You are worthy. You are worthy of all our praises. You deserve everything. Come on, worship Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. Father God, we love you, Father God, we love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Father, hallelujah. We welcome you, Father God. We welcome you. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa pinaranas mo sa aming presensya. Salamat, Panginoon God in heaven. Dahil tunay nga, Panginoon, pag-ibig mo yung wagas. Ramdam na ramdam namin. Panginoon, at tuwang-tuwa po kami, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang aming spirito, hindi lang po namin kayo kailangan, kundi mahal po namin kayo. Father God, salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa araw na to, tunay nga, Panginoon, ito yung araw para sambahin ka. Ito yung araw para pasalamatan ka. Ito yung araw, God, na buong-buo namin, Panginoon, bigkasin na ikaw yung mahal namin, ikaw yung priority namin, ikaw yung buhay namin, Father God in heaven. At ngayong araw na to, dalangin ko po, Father God in heaven, na lahat po kaming makakapakinig ng iyong salita, Father God in heaven. Tulungan niyo kami, magkaroon po kami ng tunay na application. Hindi lang po kami ma-change, kundi magkaroon kami ng transformation from glory to glory ang buhay namin, Father God. Hayaan mo, Panginoon, maging excited po kami sa salita mo sa araw na to. Hayaan mo tumagos sa puso't isipan at espiritu namin ang mga salita mo, Panginoong Yesus. Salamat, Panginoong Yesus. Dalangin ko, pagpalain niyo po ang aming mahal na pastor na yung gagamitin. Lord, hayaan niyo pong biyayaan niyo po siya ng full of wisdom, full of anointing, Father God. Hayaan mo, Panginoong Yesus, na mag-manifest po yung salita mo
sa bawat isa sa amin, Panginoong Yesus. To you all the glory and praise belongs to you. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah! Bago tayo tuluyang umupo, pwede po ba tayong lumibot at kamayan natin ang ating mga kapatid? Welcome to the family of God. Welcome to Jesus, the Anointed One. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God is here, blessings flow to you. Welcome to Jesus, the Anointed One. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God is here, blessings flow to you. Welcome to Jesus, the Anointed One. Welcome to Jesus, the Anointed One. Welcome to Jesus, the Anointed One. Praise God. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good! And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, napakaganda mo ngayon. Napakagwapo mo ngayon. Sabihin mo naman, misa na nga lang makapagsabi ng maganda. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. O, sa kabila naman, kapatid, ako'y nagagalak din at kasama kita ngayon. Praise God. Lahat nga po ng masaya at nagagalak sa araw na ito'y pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. And praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Muli, ang church na ito po ay Jesus, the Anointed One Church. A full gospel Christian ministry. Wala po tayong ibang pinag-uusapan dito, kundi purong salita lamang ng Diyos. We are not here to promote any religion. We are here to promote Jesus Christ is the only way, the truth, and the life for eternal life. Amen? And atin ding ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I'm part of something big.
I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palakpakan nga po natin si Lord. Yung para sa Panginoon naman pong palakpak. Yung mas malakas. Hallelujah. At patuloy din tayong magdeklara sa ating mga sarili. Sabihin nating lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda. Mas pabuti ng pabuti. Mas pasagana ng pasagana. Mas payaman ng payaman. At mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Sino po sa inyo dito ang excited sa ating bagong series for this month of February? Sino po sa inyo dito kapag dumating na yung buwan ng February, may naiisip kayo? Anong nasa isip ninyo kapag buwan ng February? Month? Anong month? Pag-ibig. Kapag month ng February, anong date agad ang nasa isip ninyo? Bakit February 14 agad ang nasa isip ninyo? Ayaw niyo yung February 25? Ano ba meron sa February 25? Hindi yun. ano meron sa February 25? Ha? Araw ng EDSA Revolution. Yan ay araw ng ating freedom, kalayaan yun. Parang kalayaan, tama ba? Ha? Although birthday din ni Pastora DJ, pero hindi yun ang February 25. Okay? Nasa isip agad natin, pag February is about love. Pag February, ang nasa isip natin, February 14. Amen? Pero, alam naman natin, ang pag-ibig ay hindi lang yan every month of February, araw-araw. Pero dahil buwan ng pag-ibig, ang ating series for this month, ay pag-uusapan din natin, it's all about love. Sabi natin lahat, love. Okay? Pag-uusapan natin sa buong buwan ng Pebrero, ay pinamagatan nating pakilagay, 1, 2, 3, go. Love God, love people. Pakilagay nga ng verse natin. Sabi sa Mark chapter 12, verse 30, basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Next. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay? So, meron 2 utos. Sa 10 utos, naging 2. Bakit ginawang 2? Kasi nakita ng Diyos na doon sa 10 utos, may pagkakamali. Alam niyo po bang merong pagkakamali doon sa 10 utos? Hindi niyo po alam? Di ba po sabi po, ang isa sa utos po para sa kapwa, huwag kang papatay. Tama po ba? Tama po ba? So pwede palang mambugbog. Basta huwag mo lang papatayin. Di ba? Kung tayo mananatili dun sa Old Testament na covenant or utos, ay pwede palang mambugbog. Pwede palang gumawa ng masama sa kapwa, basta huwag lang papatayin. Di ba? Pero pagdating dito po, sa New Testament, sinabi ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Tanong ko, gagawin mo bang mambugbog kung mahal mo ang sarili mo? Siyempre hindi. So ngayon, mas pinalawak ang ibig sabihin ng pag-ibig. Parang gato yan, hindi mo gagawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo na masama. Tama po? Ganon din naman sa mabuti. Gagawin mo sa iyong kapwa ang mabuti na gusto mong gawin din sa iyo ng iyong kapwa. Amen? Pero bago natin pag-usapan yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa tao, dito muna tayo papasok. Kasi hindi mo magagawang mahalin ng Diyos ng buo. At hindi mo rin magagawang mahalin ang tao kapag wala kang ganito. At ang ating topic for this day ay pinamagatan kong transformed heart. Sabi natin lahat, transformed heart. Alam niyo po ba, maraming nagsimula ng tama. Start right, di ba, nung January. Maraming nagsimula ng tama, maayos at maganda.
ngunit hindi nagtagumpay dahil hindi nabago ang kanilang puso. Naalala niyo po ba? How to start right? Ano yung number 1? Declare good things. Number 2, bring your first fruit. Number 3, be faithful. And yung other step, marami tayong nagawa doon. Okay? And lahat ng yon ay madali nating magagawa kung ang puso natin ay nabago. Mas magiging madali para sa iyong magsalita ng magagandang bagay kung ang puso mo nabago. Mas magiging madali para sa iyo ang magdala ng first fruit mo. Yung po palang ginawa natin kanina, that is our first fruit. So meron po tayong dalawang set ng first fruit. Ngayon pong first Sunday at sa last Sunday. Yung mga hindi nakapag-join ng first fruit kanina, pwede po kayo sa last Sunday, or kung may nadala naman kayo at di kayo nakaabot, pumunta lamang po kayo kay Pastor DJ. Mas magiging madali para sa atin na maibigay yung ating first fruit pagka na-transform ang ating puso. Mas magiging madali para sa atin ang maging faithful kung na-transform ang ating puso. Bakit? Marami pong nagsimula ng tama. Maraming nagsimula ng maayos, maganda. Pero hindi nagtagumpay. Bakit? Hindi nabago ang puso. Amen? Kaya kung gusto nating magtuloy-tuloy yung simula nating maganda, kailangang magkaroon tayo ng transformed heart. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, handa ka bang magpabago ng puso? Magkaiba po yung change at magkaiba po yung transform. Okay? Pag sinabing change, nag-iba. Pag sinabing transform, nabago. Sa change, nagbago. Sa transform, nabago. Magkaiba po yan. Naunawa po ba natin? At ang gusto ng Panginoon ay hindi lang basta ma-change yung heart mo, kundi as in mabago ng buo. Amen? Sabi sa aklat po ng Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aalisin ko ang alindaw, ang matigas ninyong puso at bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Alam niyo po, maraming mga tao, ang dami-dami na nilang naririnig na salita ng Panginoon, pero bakit wala pa ring makitang pagbabago sa kanilang buhay? Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi nababago ang puso. Amen? Tandaan natin, ang Word of God is not informational. The Word of God must not be informational. The Word of God must be transformational. The effect of the Word of God is hindi yung magkaroon ka lang ng wisdom. Alam ko si Jesus Christ, alam ko ganito. Hindi yung magkaroon ka lang ng alam. Okay? Ang epekto dapat ng salita ng Diyos sa ating buhay, hindi lang basta alam mo, kundi nababago ang buhay mo. Amen? At ang sabi ng Biblia, aalisin ko ang matigas ninyong puso at bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Amen? Handa na ba kayong magkaroon ngayong year 2026 ng bagong puso? Gusto niyo po ba magkaroon tayo ng bagong puso? Kung meron pong heart transplant, meron din pong tinatawag na spiritual heart transplant. Handa po ba kayo sa spiritual heart transplant? Yung magkakaroon ka ng bagong puso. Alam nyo, real transformation starts from the heart. Ang tunay na pagbabago ay magsisimula saan? Sa puso. Naunawa po ba natin? It is impossible to do the will of God if we have a stubborn heart. Napaka-imposible na kahit sabihin mo kay Lord, Lord, gagawin ko po ang kalooban mo. Pero kung hindi nababago ang puso mo, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Pansinin po natin. Taas po ang kamay dito. Sino sa inyo ito, meron kang pagnanais na magawa talaga ang kalooban ng Diyos? Taas nga po ang kamay, yung may gusto ka. Sino po sa inyo dito, last year or sa mga nagdaang taon, gusto mo naman pero hindi mo nagagawa? Taas nga ang kamay, be honest. Alam niyo bakit hindi natin nagagawa? Kasi hindi pa nababagong puso. Kasi sometimes we have the desire, we have the willingness, pero our heart is not transformed. Amen?
Because it is very impossible to do the will of God if we have stubborn heart. Ito. Gusto po ba talaga nating makapagsimula tayo ng tama? Gusto po ba natin talaga makapagsimula tayo ng tama? Diba? If we start right, we will end right. Pero papaano masusustain na tama lahat ng ating ginagawa? Paano masusustain na maayos lahat ng ating gagawin? If you want to start right, begin with your heart. Pakalagay. If you want to start right, begin with your heart. Amen? Gusto mo talaga magsimula ng tama? Simulan mo sa iyong puso. Kasi hanggat hindi ayos ang iyong puso, walang pagbabago. Yung buhay mo kahapon, yun pa rin ngayon. Yung buhay mo last year, yun pa rin ngayon. Okay? Siguro sa simula ka lang magiging, sa simula ka lamang magiging, nagde-declare ng good things. Yan. Diba? Ang tawag nito, ningas kugon. Magaling lang sa simula. Sa simula ka lang nagbibigay ng first fruit. Sa simula ka pa lang na nagiging faithful. Sa simula ka lang nagme-meditate ng Word of God. Sa kabila ka pa lang ginagawa yung mga kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi hindi na-transform ang puso. Ngayon pag-uusapan natin. What are the characteristic of having a transformed heart? Ano ba yung mga characteristic of having a transformed heart? Sino sa inyo dito gusto niyang ma-assess sa sarili niya na na-transform ng kanyang puso? Gusto niyo bang makita kung talagang transform na yung puso ninyo? Handa na po ba kayo malaman? 3 lamang po ito. Number 1, quick to obey God. Ito, makinig kayo sa akin. Tingin kayo sa akin lahat. Sa totoo lang, madaling pasunurin ang mga may transformed heart. Yung mga taong ang hirap pasunurin, hindi pa nababago ang puso niyan. Ang tawag sa kanila, most of the time, they have their pride. They have their ego, na mas gusto nila, yung gusto nila. Hindi, ito yung pagkakaalam ko. Hindi, tinuturo na nga sa iyo na ito yung tama. Hindi, mas tama to. At alam niyo, sa panahon ngayon, maraming Kristiyano, at wala naman sana sa atin dito, at alam ko yung wala dito noon, marami sa atin dito, namimili tayo ng mga katuruan na aangkop sa ating mga kagustuhan. Nagigets po ba natin? Naalala ko nga po, nung maliit-liit pa ang kita, naniniwala sa tithes. Nung lumaki na ang kita, wala na daw tithes. Hanapin mo sa Biblia na meron pang tithes. Alam niyo, sabi nga, meron ako mga na-encounter ng mga tao, wala kang mababasa sa Biblia na sa New Testament may tithes pa. Pero ito rin po ang hamon ko sa kanila. Wala ka rin mababasa sa New Testament na inalis na ang tithes. Sabi ng ibang mga tao, ipakita mo sa akin, word for word, diba? Letra por letra, na may tithes pa sa New Testament. Ipakita nyo rin na wala ng tithes. Letra por letra. Kasi kung tayo aasa lamang sa word for word, sino sa itong naniniwalang hindi siya ligtas? May nakita ba kayong pangalan sa Bible na si Cherry maliligtas? Wala akong nakita sa Bible na Cherry. Wala, kawawa ka Cherry, hindi ka maliligtas. Pero, ang nakasulat sa Bible, ang sino mang sasampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, si Cherry ba sumasampalataya sa Panginoon? Hindi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Nagigets po ba natin? Sometimes, kailangan lang natin ng ano po? Anong tawag doon? Common sense. Ang mga taong stubborn ng puso, ayaw sumunod, walang common sense. Di ba? Ang mga taong na-transform ang puso, madali silang sumunod. Bakit? Kasi alam nila na ito yung pinapagawa ng Diyos. Alam nyo, ang Diyos, sa panahon noon, laging galit sa bansang Israel. Bakit? Ang bansang Israel ay matigas ang ulo. Okay? Laging sumusuway. Ang dami ng pagpapalang natanggap. Reklamador. Napakamasuwayin. Naalala nyo si Abiram, Koran, and Datan? Nakilala nyo ba yon? Sino silang tatlo? Sila yung mga leader
Kaninong leader siya? Leader din sila sa mga Israelites during that time sa panahon Nino? Ni Moses. Anong sabi nung tatlo? Bakit? Sa'yo lang ba nangungusap ang Diyos? Diba? Nilalabanan nila yung si Moses, yung lingkod ng Diyos. Sa'yo lang ba nangungusap? Ayaw kasi nung tatlo na sumunod. Kasi medyo umangat-angat na rin yung kanilang posisyon eh. Di ba? Ano nangyari? Ano sabi ng Diyos? Lahat ng panig kay Coran, Datan at Abiram ay pumunta doon at lahat ng panig kay Moses ay pumunta kay Moses. Ano pong nangyari? Bumuka ang lupa at kinain ang mga sumusuway. Okay? At ano pong nangyari? May mga nagtakbuhan pa. Ano nangyari sa mga tumakbo? Tinupok ng apoy. Di ba? Ganyan po mga Israelites dati. And to the point, even Miriam and Aaron, nagkaroon din po ng pride kay Moses. Ba't ako susunod kay Moses? Mas bata yan sa amin, mas panganay kami. Si Aaron, priest. Di ba? Pero, si Moses, ang inappoint ni Lord na mag-lead ng Israel, hindi si Aaron, hindi si Miriam. Ano pong nangyari kay Miriam? Ha? Hindi po siya? Nagkaroon po siya ng ketong. Nagmakaawa si Aaron, sabihin mo na kasi, tulungan mo Aaron, kay Moses na ano. O dahil sa pagmamahal kay Moses, ayun. Ano sometimes, kapag hindi transform ang ating puso, tayo ay, hindi pala sometimes, madalas, kapag hindi na-transform ang ating puso, napakahirap nating sumunod. Pero may biyaya ang Diyos. Tayo tinuturuan ng Panginoon na sumunod. Kaya nga, binigit sa Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ano itong gagawin ng Panginoon? Aalisin ko. Sino daw ang mag-aalis? Sino daw ang mag-aalis? Sino ang mag-aalis? Si Lord. Aalisin ko ang matigas ninyong puso at bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Maraming mga tao, Pastor, bakit hindi po natatanggal yung kanyang matigas na puso? Ayaw niya ipaalis. May free will pa rin kasi tayo eh. Kahit gustong alisin ng Diyos, pero ayaw mong ipaalis, hindi yan makukuha. Naunawaan ba natin? Paano ka bibigyan ng bagong puso? Ayaw mong ipaalis yung iyong puso, hindi lang pwedeng dalawang puso mo. Diba? Hindi totoo yung kantang, sana dalawa ang puso mo. Hindi pa pwedeng dalawang puso. Kahit spiritually, hindi rin pa pwedeng dalawang puso. Kailangan matanggal yung isa para bigyan ka ng bagong puso. Tatanggalin yung matigas na puso, tatanggalin yung masuwaing puso para mabigyan ka ng masunuring puso at transform na puso. Amen? Dapat sa panahon ngayon, hindi na uso ang pusong bato. Luma na yun. Sino nakakalam ng kantang pusong bato? Ay, alam na alam ni Luther nang ikay. O, sige na, tama na. Hindi to karaoke. Talagang kakanta. Di mo alam dahil sa'yo. Yun ba yun? Guys, sabi ng Bible, aalisin ko ang matigas ninyong puso at bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Take note of this. Disobedience is a matter of the heart. Okay? Disobedience is a matter of the heart. Ang pagiging masuwayin ay nakabase sa iyong puso. Ang puso ang sentro ng ating pagkatao, choices, and desire. Naunawaan? Naunawaan po ba natin? Tingin sa lahat. Dito po tingin. Ang puso ang sentro ng ating pagkatao, choices, and desire. Kaya kailangan mabago ang ating puso. Ang pagiging masunurin o pagiging masuwayin ng isang tao ay depende sa kung ano ang kondisyon ng kanyang puso. Ano ba ang kondisyon ng puso mo? Hindi mo pwedeng sabihin na ang kondisyon ng puso mo ay maayos kung ang
kung ikaw mismo ay masuwayin. Amen? Napakaayos ng puso ko. Alam nyo, kailangang magkaroon tayo ng tinatawag na transformed heart. Sabihin natin lahat, transformed heart. A new heart is necessary to become an obedient child of God. Amen? Kinakailangan na magkaroon ka ng bagong puso para maging obedient ka. Gets? Gets po ba natin? Amen po ba? Hindi ka pwedeng maging obedient. Alam niyo yung pagiging obedient, kapag hindi yan dahil sa puso, nakakasawa. Mananawa ka. Mapapagod ka. Ang mga taong hindi na-transform ang puso, ang pagsunod para sa kanila ay responsibilidad. Kapag ka hindi na bago ang puso mo, every time na may pinapagawa sa iyo, ang lagi mong nasa isip, ano ba na naman yan? Ako na naman ang inutusan. Naalala ko tuloy yung isang kabataan, reklamo ng reklamo sa kanyang magulang. Ano ba naman yan, mama? Lagi nila ako maghuhugas. Bakit di niyo po utusan si kuya? Ba't di niyo po utusan si ate? Sabi nung nanay, pinagsasabi mo kuya ate, mag-isa ka lang na anak. Nakalimutan niya, wala pala siyang kuya at ate. Bigyan mo minsan, kapag hindi ka obedient, nawawala ka sa kamalayan ng buhay. Naunawaan po ba natin, ay oo nga pala, mag-isa lang pala akong anak. Bakit? At dami mo kasing gagawing excuse. Alam niyo yung mga taong may disobedient heart, ang daming excuse. Yan yung mga tinatawag na excuse maker. Kung si Lord, way maker, ang tao, excuse maker. Pag kinanta natin yung waymaker, you are waymaker, miracle worker. Pero pag kinanta sa'yo, you are excuse maker. Diba? Bakit ayaw mo sumunod eh? Ayun, dahil wala namang reason kung bakit ayaw mo sumunod. Una, mahirap yung pinapagawa. Pangalawa, ayaw mo sa nag-uutos. Tama? Tama ba? At napakadali para sa ating sumunod kapag ka meron tayong matatanggap na benepisyo. Tama? Tingnan ninyo. Kung sakali kaya, sabihin ko dito. Kung sakali lang ha, hindi ko naman po sasabihin. Pero sasabihin ko, kunwari lang. Example lang. Pero hindi ko sasabihin ha. Kunwari lang, sabihan ko kayo, bawat isang madadala ninyong kaluluwa para sa Panginoon, bibigyan kayo ng 1,000,000 piso. Magdadala kayo? Magdadala kayo? Be honest. Hindi pastor, hindi ako nakatingin sa pera. Pag ganun kaya yung motivation sa atin ni Lord, sometimes kasi yung eternal life, hindi pa natin masyadong reveal eh. Kasi matagal pa. Di ba? Yung magkaroon ng eternal life, pupunta ng langit. Di ba? Medyo pa yun, ang tagal pa naman yan, pastor. For example, ganun yung motivation ni Lord. Bawat isang kaluluwa madadala mo, bibigyan ka ng 1,000,000. Gagawin mo? Alam niyo, kapag may transformed heart ka, may benepisyo man o wala, gagawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Bakit? Diyos ang may sabi. You're not after for the benefits. Although yung benepisyo, automatic yan. Kahit hindi mo kasi sabihin, pagpapalain ka pa rin ni Lord. Amen. Kasi the moment na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ang mga taong may transformed heart, ito yung mga taong mabilis sumunod. Ito yung madaling mautusan. Mga magulang, taas nga kami ng mga parents na lang para mas magandang pakinggan. Mga parents, taas nga kami ng mga parents. Di ba nakakainis yung anak na nakatatlong utos ka na, hindi pa rin sumusunod. Tama? Anak, bumili ka nga ng suka. Mamaya po, minsan wala nang upo eh. Diba? Yung mamaya niya, 3 oras na hindi pa rin nakakabili. Pero tarin nyo ha, kapag ka meron kang anak na mabilis utusan,
Di ba kahit hindi siya humingi, nabibigyan mo ng pabor? Di ba? Pero yung mga anak na ang hirap utusan, ay nako, napakahirap namang bigyan ng ganyan. Pero dahil magulang ka, bibigyan mo pa rin. Pero mahirap para sa iyo. Alam niyo, ang Diyos, ganyan din. Ayaw ng Diyos na tayo disobedient. Gusto mo ng pagpapala, ayaw mong sumunod. Kung gusto mo ng pagpapala, be obedient. At mangyayari lang yung bagay na yan kapag ka mayroong transformed heart. Amen? Amen po ba? Kapag bago ang puso, madaling sumunod. Amen? Pakilagay nga, kapag bago ang puso, madaling sumunod. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapag bago ang puso, madaling sumunod. Sabihin mo sa iyong katabi, naintindihan mo yan. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yata topic ngayon. Amen? Pangalawa, okay? Pangalawa, characteristic of having transformed heart. Number 2, treat others well. Marunong kang makitungo sa tao, sa kapwa mo ng maayos. Even sa mga mag-aasawa at sa pamilya ha. I mean sometimes, bakit sa pamilya nagkakaroon lagi ng komosyon o hindi pagkakaunawaan? Bakit? Kasi hindi natin itrato ng maayos ang bawat isa. Dahil sobrang na-over-familiarize na tayo sa asawa mo, sa anak mo, hindi mo na sila magawang itrato ng tama. Ang taong may transformed heart, kailangan maayos kang trumato ng tao. Hindi lamang sa mga hindi mo kakilala or hindi mo kapamilya. Everything will start in the family. Nagigets ba natin? Kapag ka nilapitan ka, ikaw asawang babae, kapag nilapitan ka ng asawa mong lalaki, Han, ano naman? Sigaw na agad. Nanlalambing lang yung asawa mong lalaki, ikaw naman, ang taas-taas agad ng boses mo. Bakit maraming anak ayaw na mag-open sa mga magulang? Bakit? Kapag nag-o-open ang mga anak sa magulang, ano naman yan? Wala akong interest sa pagsasabi mo. Wala akong pakialam sa ano mo. Kaya ngayon, yung mga anak, sa iba na lang nagkwekwento. Bakit? Sa unahin mong ayusin ang trato mo sa pamilya mo, magiging maayos ang lahat. Yung hindi lagi kayo nagsisigawan, nagbabangayan, nagpapatigasan ng ego, papataasan ng pride. Pwede pa tayong mag-usap ng maayos. Han, may sasabihin ako, ano nga? Pastor, malaki po kasi yung bahay namin, kaya kami sumisigaw. Okay lang sana kapag kaganon kalaki ang bahay pero yung kaharap mo na nga. Anong ginagawa mo? Kita mo na nga nagluluto. Pwede bang sumagot na lang ng maayos? Sabi mo nga sa iyong katabi, pwede bang sumagot ka na lang ng ayos? Sabi mo nga sa iyong katabi, pwede mo ba akong itrato ng maayos? Kamusta ang pakikitungo mo sa ibang tao? Baka nag-e-enjoy pa ba sila nakasama ka nila? Nag-e-enjoy ba sila kapag ka nakikita ka nila? Nag-e-enjoy pa ba sila? The way you act, the way you speak? Alam nyo, madalas ang mga taong hindi na-transform ang heart ay nakakasakit ng damdamin ng iba. Amen? Sabi ko nga, simulan natin sa pamilya. Kayong mag-asawahan, sa pamilya, mga anak, itrato nyo ng maayos ang isa't isa. Kaya minsan ano tayo nababansagan tayo ng mga ibang mga unbeliever. Ay nako, magagaling lang kayo pag nasa simbahan, pero pag nasa bahay. Diba? Pag nakikipag-usap kayo kay na pastor, ang gagaling nyo magsalita, pero kapag ako na ang kausap mo, sa mga kabataan naman, ang gagaling ninyo, napaka-sipag ninyo, napakaganda ninyo. Pero pagka nasa bahay naman, sagot na kayo na sagot sa magulang. Diba? Kaya tayo nababansagan na na parang
Magaling lang tayo sa simbahan. Ipakita mo ang tunay na pagbabago una sa inyong bahay. Amen? Amen? Kayong mga nanditong mga kabataan at mga bawat isa na hindi pa naboborn again or nakakakilala sa Panginoon ang inyong mga magulang, ang inyong mga mahal sa buhay, simulan ninyo ang pagbabago sa inyong pamilya. Itrato nyo sila ng maayos. Amen? Amen? Tama na ang sigawan. Tama na ang pataasan ng boses. Tingnan ninyo, isa sa natutunan ko, pag boyfriend and girlfriend daw, yung kanilang bulungan, kalimitan, I love you. Nagkakaunawaan sila. Kahit mahina, bakit? Yung puso nila, magkalapit. Pero bakit pag mag-asawa na, magkalapit na, nagsisigawan, di pa rin nagkakaunawaan? Hindi dahil hindi nauunawaan nung asawang lalaki at asawang babaeng isa't isa. Hindi, ang katotohanan, malayo na ang puso nila sa isa't isa. Nakigets? Naunawa ba natin? Parang naniniwala, parang nararamdaman ko ngayong taong ito, marami na taong bibinyagang bata. Magiging sweet na ang bawat magkaasawahan ulit. Ay, hindi nyo na-gets? Wow, mahina internet. Pastor, na-motivate po kami nung first Sunday. Dapat pala, hindi kami sigawan, bulungan. SPG to, mga bata, di kayo kasali sa usapan. Humanda kayo mga bata, magkakaroon na kayo ng kapatid uli. Hindi, treat others well. Itrato natin ang bawat isa ng tama. Alam niyo sabi sa Bible, sa aklat ng Matthew chapter 12 verse 35, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kapag nagsasalita ka ng masama, ang puso mo masama. Madidetermine ng lalabas sa bibig mo kung gaano kabuti o kasama ang puso mo. Naunawaan ba natin? Ang taong transform ang heart ay maayos makitungo sa ibang tao. Hindi lang sa ibang tao. Tulad ng lagi kong binabanggit kayo na pa, even sa iyong pamilya. Kasi sometimes magaling tayo sa ibang tao, pero sa ating pamilya hindi tayo magaling. Ang galing nating magsalita kapag tayo may kaharap. Sabi ng Biblia, mahal na mahal kayo ni Lord. Pero pagdating mo sa bahay, iba na. Ibang-iba ka na nga. Ang taong transform ang heart ay maayos makitungo sa ibang tao. Maayos makisama at madaling pakitunguhan. Hindi laging ang iba ang siyang nag-a-adjust. Di ka ba nahihiya na laging ibang tao na lang mag-a-adjust para sa iyo? Eh lalo na Kristiyano ka? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw yung nag-a-adjust, hindi yung ibang tao nag-a-adjust sa iyo. Yung nalilito ba yung mga tao, Kristiyano ba talaga to? Kino-confess naman niya, Kristiyano siya. Pero bakit ganyan siya manalita? Ganyan siya makitungo sa ibang tao? Naunawa po ba natin? Nagigets ba natin? Sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 11, ang taong may malinis na puso at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Ugaliin nating magsalita ng mahinahon. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Kalimitan kasi applicable to sa mga mag-asawa eh. Even sa mga anak, sa mga magulang. Pag inuutusan kayo ng inyong mga magulang, tanongin ninyo, maninibago ang mga magulang ninyo kapag inutusan kayo. Dati, anak, bili ka ng mantika. Bakit na naman po ako? Pwede ba sabihin mo, anak, bili ka ng mantika. Bakit naman po ako?
naging mahinaon pero disobedient pa rin naman. Hindi. Gawin pa rin natin yung number 1 at number 2. Okay? Anak, bili ka ng mantika. Ilan po? Kung hindi mo narinig, lumapit ka. Ilan po, mama? Hindi nagsisigawan kayo tapos naririnig ng kapitbahay. Tapos alam ng mga kapitbahay ninyo na mga Kristiyano kayo, akala nila nag-aaway kayo. Anong ulam? Tuwing naman na lang dyan sa kaldero, sa kasirola, kung anong ulam dyan. Nagsisigawan kayo. Pwede bang ano na lang? Maging mahinahon tayo sa pagsasalita. Pwede ba yon? Ang transform ang puso, maayos makitungo sa tao. Tao ba yung kasama mo sa bahay? Tao ba yung kasama mo sa bahay? Kung tao yan, pakitunguhan mo ng maayos. Amen? Mga anak, wag na wag sasagot ng pabalang sa mga magulang. Pwedeng sumagot kasi tinatanong kayo. Baka naman sabihin ninyo, sabi po ni Pastor, wag daw po kami sasagot. Hindi, pag tinanong kayo, sumagot kayo ng maayos. Saan ka galing? Anong pakialam nyo? Diba? Napaka-rude ninyo sa magulang ninyo pag ganun. Kaya kayo mga anak, please lang. Gusto nyo humabang inyong mga buhay? Gusto nyo maging masagana ang inyong buhay? Mga anak, kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Amen? Amen? Kung may mga magulang pa, bawat isa sa atin dito, itrato nyo ng maayos ang inyong mga magulang. Amen? Nagpapakita ito na na-transform ang puso mo. Ito kaya kung lagi kang may kaaway at hindi makasundo, baka hindi silang problema, kundi ang iyong puso. Direktahin na natin. Baka hindi silang problema, baka ikaw. Yung lagi na lang may kaaway ka, yung lagi ka na lang may hindi kasundo, baka hindi naman talaga silang may problema. Magaling ka lang magtahi ng kwento. Pero totoo naman, ikaw talaga may problema, hindi sila. Begin to cry out to God to transform your heart. Kapag napapansin mo na parang ayaw na sa iyo ng mga tao dahil iba kang makitungo, manalangin ka sa Panginoon, Lord, baguhin mo yung puso ko. Gusto po ng transformed heart. Ayaw ko ng ganito. Na kapag nakikita ko ng ibang tao, parang lumalayo na sila sa akin, ayaw na nila akong makausap. Alam niyo, marami tayong madadala sa Panginoon kapag meron tayong transformed heart. Okay? Kasi yung iba, nadadala. Alam niyo ba yung word na nadadala? Ikaw yung nag-invite. In-invite mo sa church. Alam niya Kristiyano ka. Di ba? Alam niyang Kristiyano ka. Tapos, kung makipag-usap ka naman sa in-invite mo sa church, ay grabe. Sa halip na nadala mo, nadala, ayaw nang umattend. Naunawaan ba natin? Kaya kayo na mga nag-invite, pakitunguhan nyo ng maayos ang inyong mga na-invite. Kung gusto nyo silang lumalim sa Panginoon, lumago sa pananampalataya, pakitunguhan nyo sila ng maayos. Paano ba natin magagawa? Show love and kindness to others. Okay? Show love and kindness to others. Pangalawa, maintain healthy relationships. Ito na lagi ko sinasabi sa inyo, pahalagahan ninyo ang relasyon. Okay? Kung mayroong pagtatalo, putulin ang pagtatalo, masigit na pahalagahan ang relasyon. And next, lives in harmony with others. Makibagay ka, makisama ka. Walang masamang makisama, ang masama ay makisama. Naunawaan? Walang masamang makisama sa mga tao, pero wag kang makikisama. Kung alam mong mali na yung ginagawa nila, hindi dahil ginagawa nila, gagawin mo na rin. Pero makikisama ka pa rin sa kanila. Naunawaan? Number 3, last tayo. Lives a righteous life. Ang taong na-transform ang puso, lives a righteous life. Namumuhay ayon sa katwiran ni Kristo. Sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 31, ang taong matuwid ay nagsasalita ng tama at may karunungan.
Ang kautusan ng Diyos ay iniingatan niya sa kanyang puso at hindi niya ito sinusuway. Pinagsama na to. Yung righteous na tao, masunurin at nagsasalita ng tama. Yan yung mga taong may transformed heart. Kapag ang isang tao ay may transformed heart, namumuhay siya ng maayos at tama, hindi lang sa paningin ng tao, higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Kasi pwedeng namumuhay ka ng tama at maayos sa paningin lamang ng tao. Ang tanong, maging sa paningin ba ng Diyos namumuhay ka ng tama at maayos? Naunawaan? Masasabing may transformed heart ka kapag ka ikaw ay namumuhay ng may katwiran. Letter A, full of humility. Hindi nagyayabang. Hindi nagyayabang. Ang taong namumuhay ayon sa katwiran ni Jesus Christ ay hindi mayabang. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mayabang. Sabi mo sa iyong katabi, ang ganda ko. Letter B. Having a repentant heart. Pag sinabing having a repentant heart, inaamin niya sa Diyos ang kanyang mga pagkakamali at marunong siyang humingi ng tawad. Amen? Sino sa inyo ito nagsosorry kay Lord kapag nagkasala? Inaamin niyo ba nagkamali ka? O ang dami mo na namang reasoning, kaya ako lang naman po Lord nagawa yun, kasi po pero sorry na Lord. Pero Lord, kaya ako lang talaga nagawa yun. Diba nagsosorry ka pero ang dami mong reasoning? Okay? Yan yung mga taong namumuhay sa katwiran. Having a repentant heart. Pag sinabi ring repentant heart, ito yung mga taong tinatalikuran din ang kasalanan. And letter C, walks in integrity. Pag sinabing walks in integrity, kahit walang nakakakita o nagbabantay sa kanya, mabuti ang kanyang ginagawa. Alam ninyo guys, walang maililihim sa Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Kahit pa isikreto mo yan, alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. And one of this day, ito yung paghandaan mo. Ito, tinuro ko to kahapon sa worship team. Ito yung paghandaan natin. Kasi one of this day, haharap tayo sa Diyos at tatanungin tayo ng Diyos, ano ang iyong ginawa? Kasi magsusulit tayo sa Diyos sa anumang mabuti at masama na ating ginawa. At ang hahanapin sa atin ng Diyos, alam niyo ba kung ano hahanapin sa atin ng Diyos? Hindi. Kayo nagkakamali. Hindi hahanapin sa iyo ng Diyos ang diploma mo. Hindi hahanapin sa iyo ng Diyos ang achievement mo sa trabaho o sa negosyo. Maganda yan. Kasi pagpapatunay yan na pinagpala tayo ng Diyos. Pero we need to do what really matters. Ang hahanapin ng Diyos ay bunga. Pinili tayo ng Panginoon para mamunga at manatili ang ating mga bunga. Ano sabi ng Bible? Hindi tayong pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin upang tayo ay mamunga at manatili ang bunga. Nang sa gayon, anuman ang hingin natin sa Ama, ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Amen? One of this day, haharap tayo sa Ama. Haharap tayo sa Diyos. At magsusulit tayo sa anumang bagay na ating ginawa. So we need to walk in integrity. Sa aklat ng Luke chapter 6 verse 43 up to 45. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala saan? Sa bunga nito. Sapagkat hindi naaani ang igos sa matinik na halaman o napipitas ang ubas sa dawagan. Gayon din naman, ang mabuting tao ay gumagawa ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama
dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang pumupuno sa puso ng isang tao, ang siya ring umaapaw sa kanyang bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Hindi maitatago ng iyong bibig kung ano ang laman ng iyong puso. Amen? Kung ang laman ng iyong puso ay chismis, lalabas yan sa iyong bibig. Kung ang laman ng iyong puso ay galit, lalabas yan sa iyong bibig. Kung ang laman ng puso mo ay lungkot, lalabas yan sa iyong bibig. Amen? Naunawa po ba natin? Let us walk in integrity. Kapag ang puso mo ay na-transform, ito ang mapupuno ng kabutihan. At kapag ang puso mo ay puno ng kabutihan, makikita ito sa iyong pamumuhay sa araw-araw. Gusto po ba nating malakbayan ang taong ito ng maayos? Gusto po ba nating makalayo tayo ngayong taong ito? Hindi yung, di ba mas masarap, this year 2025, may narating na tayo, mas masarap ngayong year 2026, mas malayo yung ating marating. Gusto po ba natin yon? Yung talagang ibang-iba na yung buhay natin sa buhay natin noon. Ako, naniniwala ako, this year, 2026, your life will never be the same again. Uulitin ko, this year, 2026, your life will never be the same again. Uulitin ko ulit, this year, 2026, your life will never be the same again. Tandaan mo, hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Hindi ka na mangungutang, ikaw na magbibigay. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kaya kapatid, kailangang mabago ang ating mga puso. Have a transformed heart if you want to go the extra mile. Gusto mong makalayo this year, 2026, magkaroon ka ng bagong puso. Tayo lahat ay tumayo. Kung na-assess mo ang sarili mo, na hindi pa pala totally natatransform ang puso mo dahil masuwain ka pa, dahil ikaw ay tumatrato sa iba ng hindi tama, or hindi ka nabubuhay sa ayon sa katwiran, guys, this is the right time na magpabago tayo ng puso sa Diyos. Just close your eyes and bow down your heads and pray to God shortly. Lord, baguhin mo hindi lang ako, kundi ang puso ko. Kasi everything comes from our heart. Hayaan mong palitan ng Diyos ang puso mong masuwayin ng pusong masunurin. Hallelujah, Jesus. Come on, just pray. Short prayer. Father God, I pray that this message na aming narinig, hindi lang po ito informational. Let this be transformational. Karoon po kami ng desire na magkaroon ng pagbabago ang aming mga puso at mapalitan ito ng puso na ini-offer mo po sa amin. Nang sa gayon, yung ginawa po naming pagsisimula ng tama ay hindi po ito mababaliwala. We believe na as we start right, we will end right kung maayos ang aming puso. Kaya Father God, we commit to you our life. We commit to you our heart. Thank you for your word. Salihan mo po ito ng iyong banal na dugo. This
year 2026, mas magiging obedient pa po kami. This year 2026, itratrato po namin ang ibang tao ng maayos. At higit sa lahat, this year 2026, mamumuhay po kami ng matuwid sa iyong harapan. Marami pong salamat, Ama, sa iyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Check. Praise God. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, tayo po'y dumako sa gawain ng pagbibigay. So, sino po dito masasabi niya na sa sarili niya na tinanggap niya na yung transform heart ngayong araw na ito? Sige nga po, kung naniniwala po tayo, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Masasabi po natin na meron tayong transform heart kung willing na tayong sumunod sa mga inuutos ng Panginoon. Amen po ba? Unawaan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Ngayon, isa po sa pagsunod na hinihingi sa atin ng Panginoon is itong gawain na ito. Amen po ba? Ang gawain po ng pagbibigay, ito po ay kinakailangan po nito ng mataas na pananampalataya. Amen? Kasi bakit? Pag magbibigay ka, ibig sabihin, mahal mo. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? So ngayon, kasama po, hindi po natin pwedeng alisin yung pagbibigay sa pagsunod. Amen po ba? If we are asking a transform heart sa Panginoon, so kasama po sa tinatransform ng Panginoon is yung puso natin pagdating sa pagbibigay. Nasusundan po ba natin? Nandyan po ba kayo? O gusto nyo exclude na lang natin to pagdating sa paggawain ng pagbibigay? Gusto po ba natin? Hindi po natin pwedeng alisin yun di ba? Hindi po natin pwedeng alisin na hindi po ako susunod pagdating sa pagbibigay pero gusto ko may transform heart ako. Pwede po ba yun? Ulitin ko po, hindi po ako susunod pagdating sa gawain ng pagbibigay pero gusto ko may transform heart ako. Alam niyo po, napaka-bless po ng J1 La Union kasi tinuturo po sa atin pagdating, even yung ganitong bagay, tinuturo po sa atin na yung tamang gawa, yung tamang paggawa sa bagay na ito. Amen po ba? I believe, may ilang mga church na rin po kami na napagdaanan bago po kami napunta sa J1 La Union, pero never po ako nakarinig ng pagdating sa tithes and offering is sinuturo yung tamang gawain ng pagbibigay. Yung tamang way ng pagbibigay. Ngayon, alam niyo po kung bakit tinuturo po sa atin yung bagay na ito? Para magkaroon po tayo ng dapat na susundin. Let's say for example, sa pagpapainom po ba ng gamot sa mga bata, hindi lang sa mga bata, even sa atin, sa mga matatanda na, inom lang po ba tayo ng inom ng gamot? O sige, may lagnat ka, inom ka ng 10 Biogesic. Para gumaling ka agad. O yung bata, may ubo, may sipon, painumin mo ng antibiotic, paubos mo yung 1 bote sa kanya ngayong araw na ito. Pwede po ba yung ganon? Nakukuha po ba natin, nagigets po ba natin yung logic? Meron pong tamang formula, may tamang pagsunod pagdating sa mga bagay. And even pagdating po sa gawain ng pagbibigay. Ano po yung sinasabi ng Panginoon? Nasusundan po ba natin? Nagigets po ba natin? So, ano lang po, natataon lang din po yung topic natin ngayon na transform heart. Diba? Kasi kung gusto po natin talagang magkaroon ng transform heart, hindi po yan pinipili lang. Gusto ko magkaroon ng transform heart pagdating sa pagsunod sa bagay na to, pagsunod sa mga ganitong bagay, pagsunod sa mga ganitong bagay. So, ibig sabihin, kung gusto po natin magkaroon talaga ng transform heart, lahat dapat. Naalala ko po yung sinasabi ko dati palagi sa mga kliyente ko. Kasi dati po ako nagtatrabaho sa microfinance. Sabi ko po palagi sa mga kliyente ko, gamutin muna natin yung puso bago yung bulsa. Sino pong gusto ng ganon? Kasi pag una pong ginamot yung bulsa tapos nanatiling butas yung puso, kahit anong pagpapala yung dumating sa atin, hindi po natin yan ma-enjoy. Naunawaan po ba natin? Alam niyo po kung bakit? Kasi pag unang ginamot yung bulsa, maaaring lumayo ka sa Panginoon.
yung pagpapala maging dahilan kung bakit ka maging busy at hindi ka na sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Pero pag unang ginamot yung puso, bago yung bulsa, kahit anong pagpapala yung ibigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka mabubulag sa pagpapala na meron ka. Handa ka pa rin sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Gusto po ba natin yon? Sa lahat nga po ng gusto, palakpakan po natin si Lord. Ngayon, sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang sarap po ng pangako ng Panginoon, di ba? Sabi dito, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Wala nang sapat o wala nang paglalagyan yung pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sino po gusto ng ganon? Pero bago po sinabi ng Panginoon yon, meron siyang condition. Amen po ba? Sinong gusto ng condition? Sinong gusto ng pagpapala? Sino pong gusto ng pagpapala? Sumunod tayo sa condition. Ang condition ng Panginoon is bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Bring the whole tithe into the storehouse. Pag sinabing whole tithe, magkano po yun? 10% ng ating mga kinikita. Gross income. Gross po. Pag sinabing gross, hindi pa po naaalis yung bayad sa bahay, hindi pa naaalis yung bayad sa kuryente, sa internet, sa kung ano-ano mga bayad sa London, di ba? Sa London. Hindi pa po natin nababawas lahat ng mga babayaran. Pagkakuha po natin ng ating sahod, kung magkano yung sinahod natin, yun po yung pagbabasihan natin ng 10%. Nakuha po ba natin? Kung di lang pala sahod, mga pagpapala na natatanggap nyo, baka mamaya, sahod, sabi ni pastor, hindi naman ako sumasahod. Di ba? Binibigyan lang ako, pinapadala na ako, so wala palang tithes yun. Lahat ng mga pagpapala na natatanggap na gross income. 10% po ng natatanggap natin. Simple mathematics, let's say for example, 1,000. Magkano 10% ng 1,000? 100. Alisin niyo yung 0. Di ba? So, yun po, tithes and offering. So, sabi po dito, bringing our tithes is holy to God and giving our offering is pleasing to God. So, sundin po natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi ko po ito sinasabi, hindi po ito sinasabi ng ating pastor, sinasabi po ito ng Panginoon sa atin. Palakpakan po natin si Lord. So, sa lahat po ng mga nakapaghanda na ng kanilang mga tithes and offering, atin pong itong itaas at tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay pinagkaalawbaan nyo, Father God, ng puso na handa pong sumunod at handa pong magbigay ng aming mga tithes and offerings sa mga oras na ito. Hayaan nyo po, Father God, na lahat po ng aming mga ibibigay sa oras na ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan nang sa ganun po, maging katanggap-tanggap po ito at magamit po lamang sa pagpapalago pa po ng iyong gawain, Father God. Marami pong salamat. At Father God, sa lahat po ng mga nakapaghanda ng kanilang mga tithes and offering, ito po kayo po ang siyang magbalik ito ng siksik, liglig at nagumapaw sa bawat isa. At ingatan niyo po ang lahat ng mga pinagkukuhanan po ng aming mga blessings na natatanggap sa araw-araw. Maraming pong salamat. Ito po'y tinataas namin sa mga Panginoon. Pangalan mo, Jesus. Amen. What I'm not saying, you're my servant. You don't forgive, and you will come back to you when you need to the Lord. Give me love, give me faith, give me joy, a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give me satisfaction of your gratitude, so deep. And we will come back to you. We'll measure the sound, sing together and cry in your overgive. And it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best, give us joy.
Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Para po sa mga first-timer, bibigyan po tayo ng isang tinapay at kukuha po tayo ng isang juice. Huwag niyo muna pong kakainin at iinumin, sabay-sabay po tayo iinom at kakain mamaya. At ipumunang iunat ang ating mga kamay sa mga elemento na ating gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na magpapartake kami ng Holy Communion. Dalahin ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na yung katawan na ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, kung meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Itaas natin ating mga saro. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inumin. Praise God, makakaupo na po tayong lahat. Wag na po kayong aalis sa inyong mga upuan, may kukuha po ng inyong mga cup. Darako lang po tayo sa short announcement. Okay. Okay, announcement po. Mamaya po, meron pong
meeting and mentoring po ang mga pastors and leaders. So, wag po kayo mawawala. And after po ng mentoring natin, tayo po ay sama-sama pumunta sa ating lilipatang church. Okay? At tayo po ay magtatanggal ng vinyl tiles. Yan, pagtulong-tulungan po natin yun kaysa sa ipagawa pa po natin sa iba. Para po bago po tayo makalipat is, ang plano po kasi natin is papipinturahan po natin yung ating sahig. Yan. Yan, pakihina nga nung sound ng cellphone ng bata. Yan. Okay. So, papipinturahan po natin yun. Pero syempre, tatanggalin po muna natin yung mga vinyl tiles na yun. Mahirap po siya tanggalin. So, nakita ko po sa YouTube, para mabilis matanggal yon is blow torch. Yung parang aapuyan para matunaw yung mga pantikit para madali. Pero dahil wala po tayong ganon, eh di mano-mano. And by God's grace po, by this week po, masimulan na po natin ang pagpapalagay ng stage sa ating church. So by praying po, by God's grace, sa February 15 po, ay tayo po ay doon na mag-church. Gusto po ba natin yon? Ang akin pong nasa isip, tapos man o hindi yung mga pagpapaganda natin sa church, doon na tayo sa February 15, nang sa gayon, syempre tayo pinagbabayad ng renta, magamit na natin yung ating church. And kung meron mang hindi pa improve, at makikita natin na mai-improve natin ito, mas mapapaganda pa natin. Amen? Ako pinaniniwala sa pagtulong-tulong po natin, yung ating lilipatang simbahan ay mas magiging maganda at mas magiging maayos. Amen? So, sama-sama po tayo doon. And every Wednesday po, may prayer meeting pa rin po tayo. And, nalalapit na po ang ating anniversary. Ang ating 27th year anniversary. March, April. Ang ating pong anniversary ay gaganapin po natin sa first Sunday ng May. Okay? So, February na po ngayon. February, March, April, 3 buwan na lamang po. At tayo po ay mag-anniversary na. Saan po tayo mag-anniversary? We will celebrate our anniversary dun po sa ating church. Okay? Hindi muna tayo lalabas. So, dun muna po tayo sa ating church. Are we blessed? Are we blessed? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung magpupuri sa Panginoon. Praise God po. Muli, palapakan natin si Lord. May mga transformed heart ngayong taon ng Pebrero. Amen? Dahil tayo na may transformed heart na mas mamadali na para sa ating puri ang Diyos. Amen? Kaya today, let us shout the name of Jesus. Amen? Come on! Come on, God bless! Come on, sing with us! In the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout! Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the dead to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the dead to give us life again. Come on! Come on, once again, in the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is
our God, the Lord of everything. Come on, church! Let us shout! Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the dead to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the dead to give us life again. Praise the Lord! Ang ating patuloy natin ang sumigaw tayo sa Panginoon! Hallelujah! Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Oh, let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Come on, shout! Oh, 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 praise the Lord! Hallelujah! Patuloy po natin palakpakan ng Diyos. Yes, Lord. Father God, thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y yumuko, tayo po'y manatiling nakapikit. Hallelujah, Father God, maraming salamat po sa natapos na serbisyo sa araw na to, Father God. Maraming salamat po sa aming natanggap na salita mo, Father God. Hallelujah. Father God, maraming salamat sa transformed heart na pinagkalob mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po, Father God, na sa paglabas namin, Father God, ay dala-dala namin ang bagong puso, Father God, na ipinagkalob mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin upang sa ganun, Father God, magawa po namin kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Maraming salamat po, Father God. Patuloy na ikaw pong siyang maitaas, maparangalan, Father God, sa araw na ito. Father God, maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Praise God, itaas na natin mga kamay. Hallelujah. Sa ating lahat, ang walang pag-ibig nating Ama, ang kapangyarihan pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu sa atin ngayon, bukas at magpakailanman, lalabas tayo ng lugar na ito na meron tayong transformed heart. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.